Tignan nating mabuti ang kalagayan ng ating bansa. Tama po ang mga manggagawang pangkalusugan sa kumukondena at paniningil sa Department of... Yan guys, sa aming lang shoutout. May mga grupo ng militante na lumusob sa harapan ng Congress ngayong araw ng Martes. Ito guys, tingnan natin at i-cover natin. Po sa Kilusang Mayo ang kanila po tagapangulo, Jerome Adonis. Ating ex-future senator. Magandang umaga po. Parang bakit nagkasundo na ba ang mamamayan at mga kapulisan? Bakit? Parang dikit ng dikit sa atin. Feeling ko nararamdaman nila yung pangangailangan sumanib sila sa taong bayan dahil sa matinding, no? Tama. O di sila makaano. Sabi niya, hindi kami pwedeng umuho sa'yo dito. Off camera na lang yung pag-uho namin. Ano ba? Anyway. Hello. Ayan, naputulan tuloy. Anyway po, budget sa DOJ, budget sa DND. Sa mahabang kasaysayan sa ating bansa, yung mga budget na ito, masasabi ba natin na tumugon sa pagpapabuti ng kalagayan ng ordinaryong mamamayan? Itong budget na to sa mahabang kasaysayan ay budget para patayin, arestuhin, ikulong ang mga ordinaryong mamamayan na matagal nang nananawagan para sa ating mga economic at political reform. Kaya po, kasuklam-suklam, itong si Bongbong Marcos, ako kakulay ko pa naman si Bongbong, ninakaw ni Bongbong Marcos yung kulay ng mga manggagawa, kulay ng masang anak pawis na kulay pula. Ang kulay pula po ay kulay ng paglaban ng mga mahihirap para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Mga kababayan, tignan nating mabuti ang kalagayan ng ating bansa. Pinagyabang ni Bongbong Marcos, wala na daw po ni isang active guerrilla fronts ang Communist Party of the Philippines, ang CPP-NPA sa kanayunan. Diba ang yabang niya? Ang yabang mismo ng AFP, ang yabang ng PNP, ang yabang ng NTF-ELCAC. Pero kitang-kita natin sa budget. Bakit ang budget ay palaki ng palaki? Budget ng DND, ng militar at ng DOJ. Diba? Kung wala ng active guerrilla sa mga probinsya, bakit ang taas, bilyon-bilyon ng budget ng DOJ at ng DND? Alam na. Sinungaling. Pangalawa, ibig sabihin nun, kung pinalalaki nila ang budget, ang ibig sabihin, nanakawin lang nila yan. Kukurapin lang nila yan sa iba't ibang paraan. Kitang-kita po natin ang napakatinding pinsala sa ating mahal na bansa. Una, palaki ng palaki ang budget ng militar, palaki ng palaki ang budget ng confidential fund, napakatindi ng napaka-anomalya na budget na pinag-uusapan noong 2025 at 2026 na nalantad ng todo sa ating mga kababayan ang napakalalang nakawan sa usapin pa lamang po ng pondo sa flood control. Habang sa kabilang banda, tuloy-tuloy ang pagpapakatuta ni Bongbong Marcos sa imperialismo ng Estados Unidos, tinatraidor ang ordinaryong mamamayan. Pinapondohan pa natin. Ano ang kalagayan ng mga manggagawa? Instant po na ang bilyong-bilyong pondo na yan ay ilaan para sa national industrialization upang magkaroon tayo ng mga industriya at factory sa ating bansa para unti-unti rin malutas ang matagal na problema sa mababang sahod, kontraktualisasyon at ang usapin ng kalayaan sa pag-oorganisa ng unyon. Ano ang ginagawa? Nilalakihan yung pondo ng Armed Forces of the Philippines. Habang patuloy na binabaha ng saang sambayan ng Pilipino dahil sa mga kalamidad, lubog, ang mga sakahan ng mga kapatid dating magsasaka sa kanayunan. Patuloy ang mga land
landslide sa mga probinsya. Lubog ang mga komunidad, nawawasak ang mga tahanan, nawawasak, namamatay pa yung ita nating mga kababayan. Patuloy na nagtatampisaw ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa matinding nakaw sa pondo ng taong bayan. Palaki ng palaki, palobo ng palobo, trilyon-trilyon utang ang bansa natin, pero hindi yan napupunta sa mga progresibong programa para lutasin ang kahirapan sa ating bansa. Malaking bulto niyan ay nauuwi sa nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno, at hindi po dyan ligtas si Bongbong Marcos. Huwag kang magmalinis. Gusto mong iligtas yung iyong sarili, gusto mong palabasin sa amin, sa publiko, na ang mga korap lang yung pinangalan ng senador, ang mga korap lang yung pinangalan ng congressman, ang mga korap lang yung taga-DPWH, ang mga korap lang yung LGU, yun bang gusto mong palabasin? Budget sa basismo! Budget sa basismo! Kasama po ang mga manggagawang pangkalusugan sa kumukondena at paniningil sa Department of National Defense. Bakit po? Ano nga ba ang programa ng Department of National Defense para sa mamamayang Pilipino? Sa hinabahaba ng kasaysayan ng mga sundalo dito sa ating bayan, mga kababayan, wala tayong nakita na mabuting ginawa ang mga kasundaluhan, kundi ang paglabag sa karapatang pantao at ang pangunahing programa ng Department of National Defense ay terorismo ng Estado. Pinatunayan na yan ng mahabang kasaysayan ng pagpapalit-palit ng mga presidente kung saan merong mga programang anti-mamamayang pangseguridad. Noong mga nakaraang araw, mga kasama, sa panahon mismo ni Marcos Jr. Sr., ang programa ng Department of National Defense ay Oplan Katatagan. Sa panahon ni Cory Aquino ay, ano yung ba? Oplan, mga Oplan 1 and 2. Hindi ko alam kung anong Oplan lang ba't Pitag 1 and 2. Noong panahon ni Claude Ramos at noong panahon po ni Gloria Macapagal-Arroyo, ang Oplan Lambat Pitag at napakarami pa. Ang gusto ko lang pong sabihin, napakarami pong programa ng Department of National Defense na tuloy-tuloy na lumabag sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino. At hindi po ligtas sa terorismo ng Estado ang programang pangkalusugan dito sa ating bayan. Napakatindi ang bagsak na sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Ang sektor pangkalusugan ay kasama sa tumulong na dapat pasolusyonan ang malalim na problema ng sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Kaya ang may mga pusong nag-volunteer, mga iba't ibang organization, bumuo ng isang programa kung saan ang community-based health program ay naitayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para po tumulong para solusyonan ang pagkakasakit ng ating mga kababayan. Pero sa pagpapatupad ng programa ng ng Department of National Defense dito sa ating bansa, isa sa programang ito ang sinasalanta ng terorismo sa kanayunan. Ang ating mga manggagawang pangkalusugan na nais maglingkod doon sa liblib na lugar kung saan walang serbisyong pangkalusugan ay dinadahas, tinatakot at ilalang pinapatay. Kasama na dyan si Sara Alvarez, kasama na dyan si Doc Sanselan, maraming doktor na nagpo-volunteer ang natatakot dahil sa kanilang buhay. Merong matinding chilling effect
sa ating mga health workers ang programa ng Department of National Defense. Ang isa sa kasalanan po ng Department of National Defense ay imbis na nakapagtanggol ng karapatan ng ating mamamayan, sila po ang numero unong pumuprotekta sa mga kurap dito sa ating bayan. Kaya tama lang po na kailangang sigilin ang Department of National Defense at dapat yung pondo na nilalaan dito ay ilaan sa serbisyo para pakinabangan ng mamamayan. Kaya tuloy-tuloy ang ating pagkondena sa mga budget na hindi para sa mamamayan. Sa mga susunod na mga budget hearing ng iba pang mga departamento, kasama po ang sektor pangkalusugan sa pagproprotesta dito sa harapan ng House of Representatives at kung saan pang malawak na kalsada para ipahayag ang matinding paglaban sa mga hindi makamamamayang polisiya ng pamahalaan. Mabuhay po lahat! Mabuhay po tayo! Makibaka! Budget sa serbisyo! Budget sa pasismo! Serbisyo!